Hindi niya alam na tumatakbong gobernador pala ang lalaki na ka-one night stand niya. Isang malaking kahiyan at kabutasan kay Kyle kung lalabas ang issue. Habang si Maricar naman, walang balak na ipaako kay Kyle ang nangyari dahil hindi naman niya alam na mabubuntis pala siya at pinili na lang niyang kalimutan ang one night stand na iyon. Pinili niyang manirahan sa probinsya kasama ang triplets na naging bunga ng pakikipagtalik niya. Habang si Kyle ay nagsimulang ipahanap ang babaeng nakasiping niya dahil sa hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan. Malaman pa kaya niya na may naging anak pala siya sa babaeng nakuha niya ang pagkaberhen? Alamin natin ang buong kwento. Ingay ng mga nagtatawa ng babae at lalaki, usok ng sigarilyo at amoy ng alak. Napabuntong hininga si Maricar. Sana hindi na lamang siya pumayag na sumama sa mga kaibigan niya. Hindi naman sa ignorante siya o dahil sa hindi siya mahilig, pero wala lang talaga siya sa mood ngayon na makipagbanding, lalo't sa club pa na maingay. Imbis na makapag peace of mind siya, ay mas magulo lang ang gabi niya. Hindi naman mawawala ang problema niya sa pera kung makikipag-party siya. Kahit pa nga sabihin na libre siya ng mga ito, hindi pa rin mawaksi sa isipan niya na kailangan nila ng malaking pera para sa nalalapit na pagkawala ng farm nila sa probinsya. Hindi sapat ang kita ng isang office girl para matustusan yun, kaya nga talaga namang problemada si Maricar. Ayaw niyang mawalan ng farm ang kanyang mga magulang dahil pinaghirapan ito ng kanyang ama't ina, high school pa lamang siya. Ito rin ang nakapagtapos sa kanya, ang pagtatanim ng gulay ng mga magulang niya. Kaya maging kay Maricar, masakit kapag nawala ang iniingatan nilang farm. KJ mo naman Maricar, si Jelay na may hawak na alak. Kahit ngayong gabi lang mag-enjoy ka tapos bukas, susubukan nating lutasin yung problema mo. Tsaka malay mo, makahanap ka ng sugar daddy dito. Nakangising sabi pa nito bago inabot sa kanya ang baso. Alam mo Maricar, you don't need to drink if really not in the mood. We understand, lahat naman tayo malaking problema ang pera. Pero kung magmumukmuk ba tayo, masosolve ba ang problema? Syempre hindi, so bakit ka magmumukmuk? Segunda naman ni Lia. Napabuntong hininga si Maricar bago tumango. Sige na nga, inabot niya ang baso. Ngayong gabi lang ha? Oo kaming bahala, sabay-sabay tayong uuwi. Sagot ni Lia bago pumunta sa dance floor at nakipagsayaw na. Naiwan naman si Maricar sa kanilang table. Wala siyang hilig sumayaw, kaya naman minabuti niyang manatili sa pwesto niya at mag-isang uminom doon. Hindi naman lalaki ang nais niya. Ayos lang sa kanya kahit wala pa siyang BF sa matagal na panahon. College pa si Maricar noong huli siyang nakipagrelasyon na tumagal rin naman ng 1 taon. Ngunit tulad sa iba, hindi naging maganda ang ending nito. Mayaman kasi ang BF niya habang siya ay anak ng farmer at hindi iyon pinayagan na magulang ng kanyang ex-BF. Dahil duwag at asa pa yung ex niya, pinili siya nitong iwan. Dahil sa trauma, hindi na muling nakipagrelasyon si Maricar. Kaya naman wala talaga siyang experience sa pakikipagtalik. Hindi pa niya nasusubukan ng bagay na yun. Sa tingin kasi niya, ginagawa lang yun ng mga taong ganap ng mag-asawa. Makaluma, pero yun talagang paniniwala niya. Lalo't laking probinsya nga siya at istrikto ang kanyang mga magulang. Naramdaman ni Maricar na umiikot ang kanyang paligid. Napasapo siya sa kanyang noo bago sinubukang tumayo. Nahihilo man, sinubukan niyang pumunta sa dance floor upang hanapin si Lia at Jelay. Ngunit wala ang mga ito. Nagiinit din ang katawan niya dahil sa epekto ng alak. Namalayan na lamang ni Maricar na sumasabay na pala siya sa tugtog. Gumigiling ang katawan at balakang niya habang nakapikit ang kanyang mga mata at may ngiti sa labi. Anong pakiramdam na to? Hindi niya maipaliwanag, ngunit ngayon lamang siya naging ganito. Naramdaman niyang may lalaki sa likod niya. Napangisi siya bago hinarap ang lalaki. Nagmulat siya ng mata at tinignan ang kabuuan nito. Matipuno ang katawan nito ngunit seryoso kung makatingin sa kanya. Gusto mo ba akong isayaw? Siya na ang unang kumausap dito. Umisi ito bago hinapit ang kanyang bewang. Oo, pero hindi dito. Baritono ang boses nito. Napasinghap pa si Maricar dahil sa paghaplos ng lalaki sa kanyang likuran. Saan mo pala gusto? Napakalakas ng loob niya dahil sa epekto ng alak sa kanyang sistema. Sa place ko, sasayaw tayo magdamag habang isinisigaw mo ang pangalan ko. Bulong pa nito bago siya hinila palabas sa club na yun. Masakit ang ulo ni Maricar. Nagising siya dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka. Nilibot ni Maricar ang kanyang paningin at kung hindi siya nagkakamali ay kondo ang kanyang tinulugan. Ngunit kaninong kondo?
Napalingon siya sa katabi niyang lalaki na mahimbing ang tulog. Wala itong alam na gising na siya. Madahan lang din naman ang kilos niya at walang ingay na ginagawa. Nanlaki ang mata ni Maricar. Nakahubad kasi siya habang ang underwear niya nakasabit sa ulo ng lalaki. Anong ginawa ko? Gulat na tanong ni Maricar sa sarili, ngunit bulong lamang ito. Grabe ang kabang nararamdaman ni Maricar sa mga oras na ito. Ayaw niyang magising ang lalaki at magkahiyaan pa sila, kaya wala siyang ingay na ginagawa. Masakit din ang maselang parte niya. Kumpirmadong may nangyari nga sa kanila at hindi na siya berhen. Ang bagay na iniingat-ingatan niya na isuko niya sa isang estrangherong lalaki. Ngunit sa pagmamasid niya, nakita niya ang kabuuan nito at ang gwapo nitong muka. Kahit pa ganoon, wala na siyang balak na magtagal pa sa poder ng lalaki. Agad siyang umalis sa higaan at isa-isang sinuot ang kanyang saplot. Sa pagmamadali at sa takot na magising ito, hindi na siya naglakas ng loob na kuhanin ang panloob niyang nasa ulo ng lalaki. Wala siyang balak na maghabol. Isa lang itong one night stand. Hindi maaaring tumigil ang mundo ni Maricar dahil lamang sa nakuha na siya ng isang estranghero. May malaking problema pa siyang haharapin kaysa ang makipaghabulan sa lalaki nag-take advantage sa kanyang kalasingan. May kamalian at pagkukulang siya sa kanyang sarili kaya ayaw niyang isisi lamang ito sa lalaki. Patakbo siyang lumabas sa kondo. Walang lingon-lingon si Maricar kahit pa nga may mga staff na nakakakita sa kanya't nakatingin. Kinapa niya ang kanyang phone sa bag niyang dala. Kompleto naman lahat ng gamit niya at wala namang nawala. Habang nag-aabang sa bus station ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nang tignan niya, si Leah ang tumatawag. Agad niya itong sinagot habang naiiyak. What happened to you? Hinagilap ka namin kagabi, Maricar. Nag-aalalang sabi ni Leah. Alalang-alala kami kasi pagdating namin sa pwesto natin wala ka na. Balak ka naming i-report sa pulis pero sabi nila, kailangan 24 hours kang nawawala o hindi makontak. Thanks God na tawagan kita. Nakita ni Maricar kung nakailang missed calls na si Leah. Pasensya na nawala ako kagabi. Ikukwento ko na lamang pagpasok ko bukas. Walang ganang sagot niya bago binaba ang tawag. Sakay na si Maricar ng bus padiretso sa apartment na kanyang tinutuluyan. Pagdating sa apartment, agad siyang nahiga sa kanyang kama. Lutang ang isip niya at hindi makapag-isip ng maayos. Nagring na naman ang kanyang cellphone. Wala sana siyang balak sagutin kung si Leah na naman ito o si Jelay. Ngunit nakita niyang tumatawag ang kapatid niyang si Paloma. Hello? Bungad ni Maricar. Ate, kamusta ka? Pinakakamusta ka ni Mama? Masigla ang boses ng kanyang nakababatang kapatid. Ayos lang naman ako, salamat. Pakisabi kay Mama at Papa na susubukan kong humiram ng malaking halaga para mapuli feed ang farm. Pasensya na ate. Rinig niya ang hikbi ni Paloma. Wala akong maitulong sa'yo. Shh, ayos lang ako, kaya natin to. Nagpaalam na siya bago'y binaba ang tawag. Sinubukan niya mag-open ng TV. Bumungad sa kanya ang mukha ng lalaki na kasiping niya. Tumatakbo siyang governor? Gulat na bulalas ni Maricar. Nagising si Kyle dahil sa alarm clock niya. Nag-inat muna siya bago nagmulat. Napabaling siya sa tabi niya at wala na ang babaeng nakatalik niya kagabi. Ang berhen na babaeng lasing kagabi at inaaya siyang sumayaw. Napangisi si Kyle. Hibang na kasi ang tingin niya kay Maricar dahil sa pagsusuko nito ng sarili sa kanya. Sa bagay, may kasalanan din siya. Hindi siya nagkontrol at pinatulan ng dalaga. Sir! Napabalikwas si Kyle sa gulat kay Gustav na kanang kamay niya. Ginulat mo naman ako. Napabuntong hininga si Kyle. Ang aga mo dito? Tanong niya pa. Sir, nakahanda na po yung formal suit niyo para sa interview ninyo ngayong araw with the press. Wika pa ni Gustav. Kapag po nalaman nilang nagtungo ka sa club kagabi at may inuwing babae sa kondo mo, hindi niya na pinatapos si Gustav. Oo, I got it. Siyempre, mabubutasan ako ng mga kalaban ko at magagalit ang ama kong gahaman sa pera ng mga tao kapag natalo ko. Wala naman na siya. For sure, hindi niya ako kilala dahil hindi naman ako naglantad ng identity ko. Gusto niyo po bang hanapin ko yung babae at patahimikin? Suhulan ko ba ng pera? Sunod-sunod na tanong ni Gustav sa kanya. Napailing si Kyle. No need, mukhang wala namang balak maghabol. At isa pa, one night stand lang naman ang nangyari. Maliit ang posibilidad na babuntis siya kahit pa nga may nagdamag ko ang babaeng yun. Pero sir, siya pa lang ang babaeng inuwi mo dito sa kondo. Totoo ang sinabi ni Gustav. Napatango-tango siya. Sabihin na natin attractive ang babaeng yun kaya inuwi ko siya. Pero hanggang dun lang yun. Wala na akong balak na tikman siya ulit.
Inalis ni Kyle ang underwear ni Maricar na nasa ulo niya. Itago mo to, bili niya kay Gustav bago dumiretso sa shower room. Matapos magayos, agad na silang dumiretso ni Gustav sa presscon. Nandoon na mga kalaban niya. Sikat kasi sa politika ang ama ni Kyle, kaya naman tutok ang media sa kanila ngayon. Kilala ang pamilya nila na palaging may pwesto sa gobyerno. Buti naman dumating ka na. Hindi maganda ang timpla ng kanyang ama nang makita niya ito. Ano na naman bang problema? Pasimple lamang na nag-uusap ang mag-ama. Do you really think na wala akong alam sa ginawa mo kagabi? Marami akong mata, Kyle. Huwag mo akong gawing bobo. It's just a one-night stand, Dad. Pasimpleng sagot niya. Wala akong pakialam, Kyle. Alam mong mainit ang media sa inyo. Huwag kang parang bata at huwag mong gawing laro to. Alam mong kadikit natin ng isa sa mga senator dahil sa patay na patay ang anak nilang si Remy sa'yo. Umayos ka at umaktong nasa politika. Ayoko sa babaeng yun. Kaya ba bubuntis ka ng iba? Hindi ako bumubuntis. Pinibigyan ko lang kasiyahan ng sarili ko. At isa pa, ayoko sa Remy na yun kahit anak pa siya ni Senator Dizon. Sumunod ka na lang. Hahanapin ko yung babaeng yun at patatahimikin para walang umalingasaw na issue tungkol sa'yo dahil kailangan mong manalo, Kyle. Tinapik ng kanyang ama ang balikat niya bago siya nito nilagpasan. Matapos ang interview, dumiretso na si Kyle sa kanyang kondo. Ayaw muna niyang umuwi sa kanyang magulang o dumalaw man lang. Nakaplano na rin na kapag nanalo na siya ay magbubukod na siya ng tirahan. Samantala sa paglipas ng araw, si Maricar naman ay napilitang pumasok kahit na wala pa siyang gana. Sinalubong siya ni Leah at Jelay upang makichismis. Gaga ka? Mahinang hinila ni Jelay ang buhok niya. Anong nangyari? Nawala ka na parang bula. May sinamahan akong lalaki. Sa kalasingan ko, hindi ko na kontrol yung sarili ko. Napayo ko si Maricar. OMG, ibig sabihin nakipag. Natutop ni Jelay ang bibig nito nang tumango siya. Kilala mo? Sino? Tanong pa ni Jelay. Hindi ko na masyadong kinilala. Hindi na mahalaga. One night stand lang naman yun. What if magbunga? Ninang ako ha. Hahabulin natin ang lalaking yun. Wika pa ni Leah. Hindi naman siguro. Confident si Maricar na hindi magbubunga ang pagkakamaling nagawa niya. Wala naman kakaibang nararamdaman si Maricar sa isang linggo pang lumipas, kaya niisip niyang wala siyang dapat ikabahala. Problemado pa rin si Maricar sa perang kailangan niya. Habang nasa trabaho, hindi maiwaksi sa isipan niya ang malaking halagang kailangan niya. Kalahating milyon ang kabuuan para masarili na nila ang kanilang farm. Ngunit saan nga ba siya kukuha ng kalahating milyon? Napabuntong hininga si Maricar. Napukaw lang ang atensyon niya dahil may tumawag sa kanya, si Leah. O bakit? May naghahanap sa'yo. Puntahan mo muna, baka importante. Tumango siya bago inayos ang kanyang sarili. Lumabas siya na may ngiti sa labi. May lalaking naka-black suit na naghihintay sa kanya. Ma'am, maaari po ba kayong sumama sa amin? Nakapagpaalam na po kasi kami sa boss nyo. Saglit lang naman po ang pag-uusapan ninyo ng boss namin. May mahalaga lang pong sasabihin. Nagtaka man, sumama na lamang si Maricar. Dinala siya sa isang pribadong kainan. Magandang araw po. Bahagyang yumuko si Maricar bilang paggalang. Bakit po pala napatawag mo po ako? Ikaw si Maricar? Alam kong kilala mo yung anak kong si Kyle. Wala na itong patumpik-tumpik. Alam kong naka one night stand mo yung anak ko. Tumatakbo siyang governor sa bayang ito. Sa gulat ay nanlaki ang mata ni Maricar. Ibig sabihin pala ay ama ni Kyle ang lalaking may edad na humarap sa kanya. Ano pong kailangan mo? Wala akong balak na panguhutot sa anak mo. Isang gabi lamang po iyon at hindi na mauulit. Wala po akong balak na manggulo. Paliwanag ni Maricar. Mabuti pala kung ganoon nga. Dahil dyan, may munti akong regalo sa'yo. Sumenyas ito sa tauhan na ilapag sa table ang suitcase. 1 milyon ang laman ng maliit na suitcase na to. 1 milyon para sa tuluyan mong pananahimik. Nalula si Maricar sa laki ng pera. Ngunit hindi naman talaga siya maghahabol o magchichismis. Wala po kong balak na magingay o mag-iskandalo. Tapos na po kami ni Kyle. Tulad nga po ng sabi ko, isang gabi lang po ang kasiyahan na nangyari. Tanggapin mo na at magpasalamat na lang. Kahit pa nga mabuntis ka, walang pananagutan ng anak ko. At isa pa, hindi ka niya magugustuhan. Hindi ikaw ang tipo ng babae na magugustuhan niya. Kaya sana, lumayo ka na sa anak ko. Sana hindi na kayo magkita. Hindi ko kailangan ng pera. Makakaasa po kayong hindi na nakatapos si Maricar. Kuhanin mo ang pera. Seryosong wika ng ama ni Kyle bago siya iniwan. Umalis na ang ama ni Kyle. Iniwan talaga nito ang 1 milyon, kaya naman pakiramdam ni Maricar
Parang naulit lang ang nangyari sa past relationship niya na tinaboy siya ng mga magulang ng kanyang ex-boyfriend. Wala naman talaga siyang balak na maghabol kahit pa nga ba tumatakbo itong governor o kahit berhen pa siya nitong nakuha. Mariin siyang napapikit bago kinuha ang suitcase. Malaking halaga ito na maaari nilang ipangbayad para hindi na mawala ang farm nila. Hindi pa nakakapag-decide sa ngayon si Maricar kung tatanggapin ba niya ang alok na pera ng ama ni Kyle kahit wala naman talaga siyang balak na maghabol. Napabuntong hininga na lamang siya bago dumiretso sa kanyang apartment. Nagpaalam na lamang siya na may emergency na nangyari. 1 linggo ang leave ni Maricar dahil bigla na lang kasi siyang nawalan ng ganang pumasok. Gusto na lang niyang mag-stay sa apartment habang pinag-iisipan pa rin kung tatanggapin ba ang pera. Tao po! Sunod-sunod na katok ang narinig niya kasabay ng pagtawag. Si Leah lang pala at ang kaibigan niyang si Jelay. Kayo pala? Ay malamang, gaga ka. 1 linggo ka ng pahinga. Ano bang problema ha? Si Jelay na ang nagtanong. Kaya nga, matapos mo makipag-usap sa taong nagpatawag sa'yo, hindi ka na pumasok. Segunda naman ni Leah. Napabuntong hininga si Maricar bago sumagot. Ewan ko ba, pero sobrang tinatamad talaga ako. Samahan pa ng pag-iisip sa problema ko. Ano-ano bang nararamdaman mo? Si Leah na tila ba nagpapahiwatig ng kakaiba. Tinatamad ako. Mabilis din ako mainis tapos lagi pang inaantok. May pagkain na rin akong ayaw tapos nitong mga nakaraang araw. Gusto ko nang maaasim. Maging si Maricar ay nalilito. Girl, buntis ka! Sigaw ni Leah. Buntis ka? Gulat naman na segunda ni Jelay. Sabi na nga ba magbubunga talaga ang one night stand na yun Paano na? Amin na name at address, kami na nga habol ni Leah. Napangiwi si Maricar. Kung buntis nga ako, kailangan ko na talagang lumayo. Napabuntong hininga si Maricar. Wala akong balak na maghabol at ipaako sa kanya ang bata. Hindi na kailangan. Sinulyapan niya ang dalawa. Uuwi na ako sa probinsya. Nalungkot naman ang dalawa sa kanyang sinabi. Pero bakit? Ganun na lang ba yun? May obligation siya kahit sa bata na lang. Pamimilit ni Jelay. Oo nga naman, agree ako kay Jelay. Alam mo bes, nandito naman kami. Aalalayan ka namin. Hindi mo naman kailangan lumayo. Walang nag-uutos sa'yo na umalis. Si Leah na ayaw talaga siyang umalis. Akala lang nila walang nagpapaalis sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito ay nakausap niya na ang ama ni Kyle. Talagang kahit maghabol siya, hindi papayag ang mga ito. Diyan muna kayo, bibili lang ako ng PT para makasigurado. Ngunit ramdam na ni Maricar na buntis talaga siya dahil delay siya. Sama na kami. Lumabas sila upang bumili. Agad rin naman silang umuwi upang matesting na ito. Buntis ka ngang talaga. Malungkot na wika ni Leah. Ano ba kayo, huwag kayong malungkot. Nasa tamang edad naman na si Maricar. At isa pa, doon rin naman ang patungo niya sa pagpapamilya. Mali nga lang ang naging desisyon ni Maricar na isuko yung sarili sa lalaking hindi naman niya kakilala. Hindi na nagpalipas pa si Maricar ng araw. Kinabukasan lang, inayos niya na ang mga gamit at inabot na din ang kanyang resignation letter. Bago pumasok sa bus si Maricar ay nakatatak pa sa memorya niya ang kagagahang ginawa niya, dahilan kung bakit kinailangan niyang lumayo muna pansamantala. Pagpasok niya sa bus ay agad na tuon sa TV ang atensyon niya. Nakita niya ang mukha ni Kyle. Napahawak si Maricar sa kanyang tiyan bago nagsalita. Nanalo pala siya. Sayang lang anak at nagkamali si mama kaya ganito ang naging sitwasyon natin. Babawi ako anak. Pasensya ka na talaga. Bulong niya bago pinikit ang kanyang mga mata nang maisandal niya ang kanyang ulo. Umuwi si Maricar sa kanilang probinsya. Dala ang perang inalok sa kanya ng matapobring ama ni Kyle. Napabuntong hininga muna si Maricar bago kumatok sa kanilang pintuan. Gabi na kasi siyang nakarating. Mabigat pa nga ang mga dala niya. Ate, mama ang ate nandito na. Sigaw na nakababata niyang kapatid bago siya nito mahigpit na niyakap. Sakto yung uwi mo ate, kakain na. Wala man lang itong kaalam-alam sa dahilan ng pag-uwi niya. Basta ang mahalaga dito ay makita siya. Sa tagal ba naman niyang hindi nakauwi dahil sa todo kahit sa Maynila ay talaga namang maging siya, miss na miss ang kanyang mga magulang. Ang anak ko. Ang ama naman niya ay hindi maipaliwanag ang tuwa't lungkot. Salamat naman at nauwi ka na. Sa mga sinasabi ng mga ito, para ba siyang sinasaksak? Ang buong akala kasi ng mga ito ay wala siyang ibang dahilan sa pag-uwi niya kundi ang pumasyal. Ngunit hindi nila alam na ang ulira nilang anak ay nagkamali at nabuntis ng estrangherong lalaki dahil sa kalasingan nito. Ano na lang kayang sasabihin ng mga magulang niya? Hindi maiwasang mapaluhan ni Maricar.
Hiyang-hiya siya at hindi alam kung ihaharap pa ba niya ang kanyang sarili sa mga magulang niyang walang ibang hinangad para sa kanya, kundi ang maging masaya sa landas na kanyang pinili. Malaki ang naging suporta ng mga ito nang piliin niyang magtrabaho sa Manila. Pagkatapos ay ito lang yung iuuwi niya. Buntis siya at walang ama ang kanyang magiging anak. Anong problema? Ang ina niya ang nagtanong nang makita siyang lumuluha. Pagod ka ba? Pahinga ka na anak. Bukas na lang tayo magbanding. Mama. Sunod-sunod ang pag-ubo ni Maricar habang umiiyak. Sorry po sa inyong lahat. Sorry po talaga mama, papa, bunso. Halos lumuhod na si Maricar. Parang alam ko na to. Ang ina niya ay lumuluha na rin. Buntis ka? Hindi siya magtataka kung gets agad ng kanyang ina ang nais niyang sabihin. Nasa tamang edad ka naman na. Bakit ka umiiyak? Huwag mong isipin na hindi mo na kami matutulungan. Anak, wala ka ng obligasyon sa amin. Basta maging masaya ka lang. Wala tayong magagawa kung mawawala talaga yung farm natin. Ang ama ni Maricar ang nagpaliwanag. Baka kasi umiiyak yan dahil nadisgrasya lang siya. Nadisgrasya? Takang-taka ang bunso nila at ang ama niya. Tama po kayo ma. Wala pong ama yung anak ko. Muling napahagulgol si Maricar. Lahat po ng galit at masakit na salita, tatanggapin ko po. Totoo naman pong katangahan ko to mama. Alam kong nabigo ko po kayo at yung tungkol po sa farm, wag po kayo mag-alala kasi may pambayad na po tayo. Sa tingin mo ba, itataboy ka namin? Sa tingin mo, husgahan ka namin? Magulang mo kami. Anak ka namin, Maricar. Hindi ka namin magagawang pabayaan. Umiiyak na sagot ng kanyang ina. Niyakap siya nito at itinayo ng maayos. Konsensya na lang ng lalaking yun. Tayo ang mag-aalaga sa anak mo, okay? Nandito kami ng papat kapatid mo. Tinuyo ng ina niya ang kanyang luha at siya ay niyakap. Congrats, Governor Kyle. Si Gustav ang pinakahuling tao na bumati sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Kyle bago pabagsak na naupo sa couch. Kaninang umaga pa walang tigil ang pagbati sa kanya ng lahat simula nang pumutok ang balitang nanalo na nga siya. Gustav, I'm tired. Pahinga na po kayo. Hindi ko alam kung kaya ba ng pahinga to. Simula bukas marami na akong obligasyon sa bayan. And please, wala akong balak na sundan ang yapak ni Daddy sa pagiging kurakot nito. Sir, may schedule din po kayo ng dinner bukas kay Senator Dizon at ang dad mo kasama ang anak ni Senator na si Remy. Wika ni Gustav na ikinasakit lalo ng kanyang ulo. Gawan mo ko ng dahilan na hindi ako makakapunta. Susubukan ko po. Sagot ni Gustav bago siya iniwan. Nang mag-isa na lamang si Kyle, naramdaman niya ang lungkot at tila ba nangungulila siya. Naramdaman lang naman niya ito nang makasiping niya ang babaeng yun. Kahit nga pangalan nito hindi niya alam, ngunit tandang-tanda niya ang maamo nitong muka at nakakaakit na katawan. Tandang-tanda niya pa ang magdamag nilang pinagsaluhan. Napailing si Kyle. Bakit nga ba iniisip niya ang taong naka one night stand lang naman niya? Nabuntis kaya ito? Hindi naman siguro kasi kung nabuntis nga ito ay malamang maghahabol ito sa kanya. Lalo't hindi magtatagal, makikilala rin siya nito. Kinabukasan, maagang nagising si Kyle. Wala siyang oras sa ibang bagay dahil marami siyang dapat na asikasuhin kaya naman dumiretso na siya sa kanyang opisina. Pagdating niya sa opisina ay bumungad si Remy sa kanya. Napakunot ang kanyang noo bago nagsalita. What are you doing here? Nag-apply ako as your new secretary. Proud nitong sagot. Do you like it? Napatitig siya sa tinutukoy nitong suot. Maging professional tayo dito. Ayoko nilalandi ako sa oras ng trabaho. Ayokong laging nakatanga at walang ginagawa. Nag-apply ka as my secretary. Umakto ka na secretary. Hindi kita itatrato na VIP kahit pa anak ka ni Senator Dizon. Paliwanag ni Kyle na ikinasimangot ni Remy. Ayos lang, gusto ko talagang makasama ka. Sagot naman nito na talagang walang balak sumuko. Napailing na lamang si Kyle habang si Gustav ay sa labas lang nagbabantay. Kinagabihan ay imbis na sa bahay niya ay sa club dumiretso si Kyle. Sa club kung saan nakilala niya si Maricar. Umaasa siyang makikita niya pa ulit ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag kung ano bang nararamdaman niya at kung bakit hinahanap-hanap niya ang naka one night stand na dalaga. Napansin ni Kyle na may nakasunod sa kanya. Paglingon niya ay si Remy lang pala. Kala mo ba makakatakas ka sa akin? Alam kong nag-disguise ka. Mabilis niyang hinila si Remy papasok sa VIP room. Idinikit niya ito sa pader bago mapusok na hinalikan.
Nais niyang mawala ang lasa ng labi ni Maricar at ang maiwaksi ang dalaga sa kanyang isipan. 1 linggo pa lang si Maricar sa probinsya nila. Sa totoo lang, bagot na siya. Gusto niya nang bumalik sa Maynila at magtrabaho, ngunit hindi maaari dahil kailangan niya magpahinga. Ang mga kaibigan naman niya, kinakamusta siya lagit at kausap ang mga ito. Hindi pa makalabas si Maricar dahil sa nahihiya siyang makarinig sa mga kapitbahay. Malamang ay putok na ang balita sa kanila na nadisgrasya siya nang rumaragas ang hotdog. Malamang grabe na ang panguhusgang inabot niya sa mga kapitbahay niyang marites. Kumain ka na ba? Napasulyap siya sa kanyang ama na kababalik lang galing sa farm nila. Opo, nakangiting sagot niya. Ang kalahati ng perang natira, tinabi ni Maricar para sa kanyang panganganak. Ngayon wala siyang trabaho, kinakailangan niya mag-ipon. Bukas ay sasamahan ka ng iyong ina sa OB. Opo, nasabi nga po ni mama na may schedule na po ako. Tumango lang ang ama niya bago iniwan na muna siya. Dahil sa bagot, minabuti ni Maricar na magpahangin sa kanilang bakuran. Tanghaling tapat naman, kaya nasisiguro niyang wala pa ang mga marites na nakabantay sa buhay niya. Tao po, napakunot ang kanyang noo nang may lalaki nagtawag habang nakasilip sa kanilang bakod. Sino ho sila? Ako yung binabagsakan ni Mang Harold ng mga gulay. Gusto ko lang sanang itanong kung nandyan siya. Pa! Tawag ni Maricar bago pumasok sa loob. Ang ama naman niya ay agad na nilabas ang lalaki. Nagulat na lamang siya kasi pinapasok pa ito ng ama niya. Ngunit ayaw niyang magpahalatang naiilang, kaya naman nanatili lang siyang nakaupo sa may sofa. Ngunit nakatingin lang sa kanya ang lalaki at tinungan niya na lamang ito. Sir, si Maricar nga po pala yung tinutukoy kong panganay ko. Magandang tanghali, Maricar. Bati nito, kaya nginitian niya na lamang ito bago sumagot. Magandang tanghali din po. Maricar, siya si Sir Randy. Matagal na siyang nag-aangkat sa atin. May restaurant kasi siya at ginagamit niya doon ng mga gulay at sangkap na inaangkat sa ating farm. Paliwanag ng ama niya. Pansin niya na nakatitig sa kanya si Randy, kaya naman nagpaalam na lamang siya sa mga ito na sa kwarto na muna siya. Bandang hapon na lumabas si Maricar at paglabas niya, tapos na gumawa ang ina niya ng merienda. Magmerienda ka na, nasabi sa akin ni Papa mo na nandito si Randy kanina. Alam mo ba anak, na wala pang asawa yun, puro trabaho ang nasa isip, parang ikaw lang. Mukha naman po siyang mayaman na talaga, kaya bakit hindi siya mag-enjoy, imbis na puro trabaho? Walang hilig anak, ang totoo niyan, magbubukas pa nga ito ng bagong restaurant sa Manila eh. Wala siyang interes, kaya pinakinggan niya lamang ang kanyang ina. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa OB dahil maaga ang kanilang schedule. Tuwang-tuwa ang ina ni Maricar at na-e-excite na ito. Ngunit nakita ni Maricar ang pagkagulat sa mukha ng doktor. Bakit po? Congrats, Mami. Triplets po ang baby mo. Napaawang ang labi ni Maricar sa gulat at hindi alam ang magiging reaksyon. Sa isa pa nga lang, hindi niya na alam kung paano niya ba ito maaalagaan ng mabuti o kung kaya ba niyang maging mabuting ina tapos 3 pa ang ibinigay sa kanya. Isang panibagong project na naman palang pinapatayo mo at para sa mga mahihirap. Galit na sinalubong si Kyle ng ama niya. Inaasahan na niya ang galit nito kaya hindi na siya nabigla. Napatitig lang siya sa kanyang ama bago sumagot. Ano bang dapat ginagawa ko, Dad? Sige nga, ikaw magsabi. Si Senator Dizon ba dapat tularan ko? Sarkastikong tanong ni Kyle habang si Gustav ay nakamasid lang. Huwag mo namang sagutin ng ganyan ng ama mo. Saway ng kanyang ina. Anak, mag-usap kayo ng may nahon at isa pa, nais lang ng ama mo na gabayan ka sa pamumuno mo. Paliwanag ng ina niya na sinusubukang pakalmahin ang namumuong tensyon. Napangisi si Kyle. Hindi naman na siya bata na kailangan pang gabayan at isa pa, hindi rin naman mabuti ituturo ng ama niya. Nais nitong makipagkuntsaba siya sa mga hindi niya gustong tao. Nais nitong mangurakot siya na never na gagawin ni Kyle. Hindi niya nanakawin ang dapat na para sa mga mamamayan niya. Hindi na ako bata, Daddy. May sarili na akong disposisyon. Ako na governor ng bayan na to. 6 na taon akong pagkakatiwalaan at sa susunod na pagtakbo ko, sinisigurado kong ako pa rin ang magiging governor. Hindi dahil sa nanduga ko, pero dahil sa alam nilang naging mabuti ako. Madiing pangangatwira ni Kyle. Tumawa ang ama niya. Gusto mo palang maging bayani? Nakakatawang naging mabuti ka sa mga may hirap na yan. Ginagawa mo lang silang tamad. Sana, hindi na lang ako umuwi dito. Sayang lang pagdalaw ko. Napasulyap siya sa kanyang ina. Sorry ma'am, but I can't take this anymore. Wala akong pakialam sa plano ninyo ni Daddy.
Basta ako, may sarili akong desisyon at wala akong susundin ni isa sa inyo. Tumalikod na si Kyle. Palabas na sana siya nang magsalita muli ang kanyang ama. Si Remy, pakakasalan mo naman siya, di ba? Hindi mo naman siguro siya ginamit lang. Wala kaming relasyon ni Remy, walang commitment, at hindi niyo ako mapipilit kung ayoko sa babaeng yun. Napamura ang kanyang ama sa galit. At sinong gusto mo? Gusto mo yung makakasira sa reputasyon mo? Gusto mo ba yung mahirap na babaeng yun na basta na lamang bumuka ka sa'yo? Don't you dare insult that woman dahil hindi siya kasali dito. Matagal na yun, Dad. 6 na taon na siyang hindi nagparamdam. Hanggang ngayon ba galit na galit ka pa rin sa kanya? Ano bang meron? Kung maghahabol yun, sana noon pa. At isa pa, ano ba kung magustuhan ko siya? Puso ko naman to ah. Kahit sinong gustuhin ko, wala na kayo doon. Kaya ba hindi mo pa rin siya makalimutan? Naningkit ang tingin niya sa kanyang ama. Paano mo nasabi? Sinabi ni Remy na hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang pulubi na yun. Hindi pa rin siya mawala sa isip mo kahit anong gawin niya. Araw-araw, umiiyak sa amin si Remy. Gustav, let's go. Hindi sinagot ni Kyle ang sinabi ng kanyang ama. Hindi na ako muling dadalaw dito. Ito ang huling katagang binitiwan niya bago tuluyang lumabas. 6 na taon na, pero tama ang mga ito. Ang babaeng iyon pa rin ang nai-imagine niya kapag nakikipagtalik siya kay Remy. Nasaan na nga ba ang babaeng to? Mama! Agad na napalingon si Maricar kay Argus. Si Argus, ang bunso sa triplets na kanyang isinilang. Pare-parehas lang ang edad ng mga ito sa oras lang na iba. Argus! Don't you dare, Argus! Huwag mong isasali si Mama dahil wala siyang kinalaman sa usapan ninyo ni Kuya Beck. Si Gavin ang nagsalita. Si Gavin ay pangalawa sa panganay. Sorry Ma, nagpis pa si Beck sa kanya bago kumindat. Katuwaan lang po. Wika pa nito. Napailing si Maricar bago nilapitan ng dalawa. Si Kuya Beck nasaan? Tanong niya nang hindi mapansin ng panganay. Si Kuya Beck nasa kwarto po nagbabasa. Napailing si Maricar bago ngumiti sa dalawa. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Gusto nyo bang i-share kay Mama? Walang nais magsalita sa dalawa. Sa totoo lang, hindi alam ni Maricar kung paano niya na kayang palakihin ang 3 niyang mga anak. Nung una umiiyak siya, umaga't gabi dahil sa nahihirapan siya. Ngunit heto na siya kahit papaano, magaan na para sa kanya dahil nag-aaral na ang 3 sa daycare. At siya naman, pa-extra-extra sa farm nila. Naging suki nila si Randy at naging ninong na rin ng mga anak niya. Alam na nitong wala siyang asawa at single mom lang. Nagpaparamdam sa kanya si Randy noon pa man, ngunit wala pa talaga sa isip ni Maricar na pumasok sa commitment, lalo na at 3 ang kailangan niyang suportahan. Huwag kayong mag-away ha, ayoko nag-aaway-away kayo kasi nalulungkot si Mama. Alam niyo naman na kami na lang ng lolo at lola niyo yung nag-aalaga sa inyo, di ba? Gustong maiyak ni Maricar. Nasaan po ba kasi si Papa? Hindi niyo sinasabi kung sino siya o kung nasaan ba siya. Patay na po ba siya? Iniwan na po ba niya tayo? Si Argus ang nagtanong. Napaluha si Maricar dahil sa hindi pa niya kayang sabihin ng totoo sa mga anak niya. Argus, enough. You will hurt Mama kapag tinatanong mo si Papa. Saway ni Gavin. Argus, maging si Maricar ay napalingon kay Beck na kabababa lamang. Nakasalamin ito at seryosong nakapamulsa. Usap tayo sa kwarto. Sa triplets, kay Beck talaga takot ang lahat. Si Beck kasi ang kaugali ng ama nito na paiba-iba ang mood, habang si Gavin at Argus naman mukhang sa kanya nagmana. Napag-usapan na nating walang magbabanggit sa ama natin. Nagtago si Argus sa likod ni Maricar. Sorry, naiiyak na wika ni Argus. Kuya Beck, okay na po. Hindi na uulit si Bunso. Pasensya na natin. Sige na, maglaro na kayo Argus. Ayoko mag-aaway-away, okay? Tumango naman si Argus at Gavin habang si Beck nakatayo pa rin habang nakatitig kay Maricar. Ma, alam kong may dahilan bakit ayaw mong sabihin sa amin, pero may pagkakataon na maaari naming makita si Papa. Poprotektahan kita mula sa kanya, Mama. Niyakap ni Maricar ang mga anak niya at hinagkan sa noo. Kuya Beck, enjoy mo lang yung pagiging bata mo. Si Mama nang bahala sa lahat, okay? Kapag nakabalik na ako sa trabaho ko sa Manila, mas marami na tayong mapapasyalan. Pati sila Lola isasama ko. May ipon naman na ako eh. Magiging ayos lang tayo kahit wala ang papa nyo. Nag-apply ulit si Maricar sa Manila sa dati niyang trabaho. Hinihintay na siya ng mga kaibigan niya at maging siya, hindi na mapakali. Babalik ka sa Manila? Maupo kasi hindi siya pinayari ng kanyang ina. Kung hindi ko pa narinig kay Argus, hindi ko pa malalaman.
Mariing napapikit si Maricar. Ang anak niya palang si Argus ang pasimuno na naman. Sasabihin ko naman po, humahanap lang ako ng tiyempo. Mama, makakabalik na ako sa trabaho ko. Mas magiging maayos po yung school na papasukan ng triplets doon. Kanyang paliwanag. Paano kung may mangyari? Paano kung magkita-kita ang mag? Hindi nakatapos sa sinasabi ang kanyang ina dahil nagsalita na ang ama niya. Marinig ka ng mga bata. At saka bakit ba pipigilan mo yung anak mo? Malaki na yan. May sarili ng desisyon. Ang magagawa lang natin ay suportahan. Kung magkikita man uli sila, hindi niya na makukuha ang 3. Dadaan muna siya sa kamay ko. Seryosong wika ng kanyang ama. Napangiti si Maricar. Sumama na po kayo. Nais ko pong makasama kayong mapa. Napagdesisyon na ng mga magulang niya na sasama ito kasama ang nakababata niyang kapatid. Ngayon ay kasalukuyan na silang nasa biyahe. Hindi na nga sila nakapagpaalam pa kay Randy dahil biglaan lamang ito. Nagpasabi na lang sila upang makarating kay Randy na nagpasya na silang lumipat. Samantala si Kyle naman, nagsimulang magmuni-muni tungkol sa babaeng nakatalik niya. Sa ilang taon, hindi ito nawala sa kanyang isipan. Gabi-gabi siyang minumulto ng maamo nitong muka na para bang may dapat siyang malaman. Ang lalim ng iniisip mo, sir. Si Gustav na kanina pa nakamasid at ngayon hindi na makatiis. Sa tingin mo kaya may asawa na siya? Gusto mo bang malaman, sir? Hindi naman mahirap gawin yun. Lalo't may footage ka naman nung araw na pumasok siya dito sa kondo. Pwede natin siyang ipahanap. Pero bakit ngayon pa? Ano bang nag-uudyok sa akin na ipahanap siya? Bakit at para saan? Baka kasi, sir, kailangan mo ng sagot. Baka nabitin ka lang sa kanya at kailangan mo lang ulit siyang maikama. Sa tingin mo? Tanong niya bago napabuntong hininga. Sige, ipahanap mo siya. Kahit gumastos pa tayo basta ipahanap mo. Mabilis na tumango si Gustav. Kinabukasan ay sa opisina na naman maghapon si Kyle. Ngunit maaga siyang nag-out dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Nagpupumilit si Remy na mag-dinner sila ngunit tinanggihan niya lamang ito. Sekretary pa rin niya si Remy at hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit sa kanya. Sa 6 na taon, nagpupumilit pa rin si Remy na makapasok sa puso niya. 2 beses lang na may nangyari sa kanila ni Remy sa loob ng 6 na taon at hindi na naulit pa iyon. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan niya ang naka one night stand niya, kaya naman hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili na mag-imagine habang ito ang katabi niya sa kama gabi-gabi. Nahihibang na siya. Sa palagay niya tama si Gustav. Kailangan nga lang siguro niya ulit itong makasiping. 1 linggo na sila at nakapag-adjust na rin ang mga magulang niya. Ito ang nag-aalaga sa triplets niya habang siya ngayon ay araw ng unang araw sa trabaho bilang pagbabalik. Kinailangan pa kasi niyang magpasa ulit ng mga requirements bago nakapasok ulit. Mama, ingat sa work. Kumakaway sa kanya si Argus. I love you, ma. Sana may fried chicken mamaya. Request ni Gavin na kinatawa naman ni Maricar. Yes, anak. May uwi ako mamaya. Ma, tawag ni Beck. Kapag may umaway sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Bili nito na kinatuwa ng puso ni Maricar. Talagang overprotective sa kanyang panganay. Oo naman, nak. Salamat. Mahal na mahal kayo ni mama. Sumakay na si Maricar sa taxi na kinuha niya bago muling kumabay sa kanyang triplets. Pagdating sa workplace, sinalubong agad siya ng kanyang 2 kaibigan. Bes, OMG! I miss you, gaga ka. Nasaan na yung mga inaanak naming 3 itlog? Si Jelay, natuwang-tuwa siyang makita. Maka 3 itlog ka naman. Bes, kamusta ka? Si Leah, naniyakap pa siya. Mabuti naman, sinunod mo yung payo namin na bumalik ka dito. Alam mo, Bes, wala namang alam si Gov Kyle na najuntis ka niya kaya it's okay. Ang mga ganoong tao, hindi yun kinalulungkutan, lalo na yung mata pobre niyang ama. Kapag nakita ko talaga yun, bubutasin ko ng ballpen yung bunbunan niya. Inis na sabi pa ni Lilia. Anyways, tama na topic sa mga surot na yun. Gusto kong kamustahin ang heartbeat mo. Kamusta na? May bago na bang nagpapatibok? Anong balita kay Randy? Kinikilig na tanong ni Leah. Gaga, hindi ko gusto si Randy bilang partner. Mabuti siyang kaibigan at ayokong ginagamit siya. OMG ka, ibig sabihin si Kyle lang talagang nakagalaw sa'yo? Tuyot na ang iyong flower? Girl, uso protection, kaya wag nang mag-worry na ma-juntis again. At saka kapag na-juntis ka again, edi congrats, triplets ulit. Sinamangutan ni Maricar ang kanyang mga kaibigan. Ano naman sa tingin niyo sa akin? Baboy? Ayoko, Leah, Jelay. Ayos na ako sa mga anak ko. Sila ang buhay ko at kaya kumakayod ako ay para sa kanila. Ano to, puro kayod? Wala man lang tusok? Natatawang tanong ni Jelay. Baliw, back to work na. First day ko,
Chika agad ang ginagawa natin. Saway niya sa dalawa. Mamaya na lang, dagdag niya pa dito. Kapag sinundan ka ni Randy girl, patusin mo na. Pahabol pa ni Jelay na ikinailing na lamang ni Maricar. Mga lokaret pa rin talaga ang kanyang mga kaibigan. Out na nila, kaya naman agad silang dumiretso sa apartment niya upang makita ng dalawa niyang kaibigan ng triplets. Girl, itong si Beck, mukhang kaugali ni Gov Kyle no? Naiiba eh. At ang malupit nito, triplets sila pero identical, pero sama talaga kumuha ng muka. Bulong ni Jelay. Shh, baka marinig ka. Saway ni Leah. Pero tanong lang Maricar, nakita na ba nila ama nila? Hindi pa. Ayoko rin namang ipakilala. Mabilis niyang sagot. Samantalang si Kyle naman, wala pang balita kay Maricar. Ngunit alam niya na ang pangalan nito. Hindi nga lang niya mahanap kung nasaan na ba ang dalaga. Lingid sa kanyang kalaman, hinahadlangan ito ng ama niya matagal na panahon na. Bumalik na naman ang babaeng yun dito. Kasama pa ang mga hampas lupa niyang anak. Galit na sigaw ng ama ni Kyle na si Gardo. Yes sir, bumalik siya sa dati niyang trabaho. 1 linggo na po ang nakakalipas nang tumira sila sa apartment. Basta siguraduhin mong walang information na makukuha yung anak ko kung nasaan sila. Bili ni Gardo sa kanyang tauhan. Yamot na pumasok sa opisina si Kyle. Sa loob kasi ng 1 linggo, wala man silang masagap na iba pang info tungkol kay Maricar. Ang akala niyang madaling paghahanap ay naging mahirap. Mo'y tinataguan talaga siya nito. Good morning babe. Don't call me babe Remy. Wala ako sa mood at baka hindi kita matansya. Banta niya kay Remy, nakakapasok lang. Why? Ano na namang? Hindi niya pinatapos sa sinasabi si Remy dahil sinamaan niya ito ng tingin. Sabi ko wala ako sa mood. Pag-uulit niya bago sumenyas na lumabas ito. Huwag kang papasok hanggat hindi kita kailangan. Napairap naman si Remy sa kanya bago lumabas. Pabagsak na inilapag ni Kyle ang ballpen na hawak niya. Kailan kaya ulit sila magkikita ni Maricar? Samantala si Maricar naman, masayang naggayak upang pumasok sa trabaho. Sa Saturday at Sunday pa niya makakabanding ng matagal ang kanyang mga anak. Straight kasi ang pasok niya from Monday to Friday. Palabas na sana siya nang mabungaran niya si Randy. Nakangiti ito sa kanya at may hawak pang bulaklak. Hi, hindi ko inaasahang biglaan ang alis niyo. Mabuti na lang at may kontak ako sa parents mo. Inabot ni Randy ang bulaklak sa kanya. Kamusta naman ang mga bata Maricar? Ito ang kinatutuwa niya kay Randy. Palagi itong nag-aalala sa anak niya at malapit din ito sa triplets. Randy, hindi ko inaasahang susunod ka dito. Salamat sa pag-aalala mo sa mga anak ko at pasensya na kung hindi ka na namin nahintay. Madali lang naman kitang mahanap, tsaka nalulungkot ako na wala na kayo. Paano yan? Malayo ang Manila para pumunta ka araw-araw. At sinong nagsabing babalik pa ako doon? May restaurant ako na open malapit dito, kaya palagi ako makakadalaw dito. Nakangiting sagot ni Randy. Napatango na lamang si Maricar. Sige Randy, mauna na ako, may pasok pa kasi ako eh. Paalam ni Maricar bago aalis na sana nang sumunod sa kanya si Randy. Ihahatid na kita. Hindi na nag-inarti pa si Maricar. Sumakay na siya sa kotse ni Randy upang hindi na rin siya matagalan pa sa paghihintay ng masasakyan. Pagdating sa pinagtatrabahuhan niya ay pumasok na siya sa loob. Hindi na siya nagtagal dahil nakita niya si Jelay at Leah na nagbubulungan. Nakita kasi ng mga ito na hinatid siya ni Randy. Natitiyak niyang chichikahin na naman siya ng dalawa. Psst! Hoy babae, halika nga dito. Tawag sa kanya ni Jelay. See? Tama nga kami. Segunda naman ni Leah. Sinundan kayo ni lover boy mo, so paano na? Wala ka ng kawalabes. Mahal na mahal ka na ni Randy mo. Leah, kaibigan lang ang kaya kong ibigay kay Randy sa ngayon. Wala akong balak mag-BF dahil focus ako sa pag-aalaga sa mga anak ko. Depensa ni Maricar. Baka naman kasi si Gov Kyle ang gusto mong tumusok sa'yo. Malaki ba sa kanya at masarap? Pag-usapan nga natin. Sinundot-sundot pa ng dalawa ang kanyang tagiliran. Hindi dahil sa kanya. Basta choice ko lang, okay? Tama na, ako na naman ang topic ninyo eh. Sige na, magtrabaho na tayo. Ngunit sa loob ni Maricar, nakatatak pa rin sa utak niya ang binata. Totoong hindi niya ito nakalimutan sa hindi niya malamang dahilan. May parte sa puso niya na umaasa siyang magkikita pa silang muli. Kung sinabi kaya niyang buntis siya, pananagutan kaya siya nito? Ito ang tanong ni Maricar sa sarili niya na hanggang ngayon wala pa rin kasagutan. Saturday, walang pasok si Maricar. Inaya siya ng dalawa niyang lukaret na kaibigan, ngunit tinanggihan niya ito. Mas gusto niyang makasama ang triplets kaysa gumala. Mama, pwede pong bilhan mo ko ng toys.
Mag-aaral na po ba kami next year? Tanong ni Argus. Oo naman anak, sa sahod ko bibilhan kita. Pinisil pa niya ang pisngi ng kanyang anak. Ma, si Argus lang, paano naman ako? Sigunda ni Gavin. Natawa tuloy siya bago naman hinimas ang buhok ni Gavin. Oo anak, ikaw din, basta wag pasaway, okay? Yes ma, paano po pala si Kuya Beck? Bibilhan mo din? Curious na tanong ni Gavin. No thanks, I'm fine. Wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya si mama. Sagot ni Beck na nasa gilid na pala nila. Napangiti siya bago nagpasalamat kay Beck na palagi na lamang siyang iniintindi. Mama, may nag-doorbell. Sigaw ni Argus kaya naman agad siyang napatayo upang buksan ang pintuan. Nasa kusina kasi yung ina niya habang ang ama naman niya ay busy sa panonood. Magandang araw. Ninong Randy! Sigaw ni Argus at Gavin bago yumakap kay Randy. Pasensya ka na, hyper talaga sila pag nakikita ka. Nahihiyang sabi ni Maricar. Baba na sa Ninong Argus and Gavin. Saway ni Maricar. Ayos lang Maricar, sanay na ako sa mga cute na batang to. Hi Beck, kamusta? Balik pa ni Randy sa panganay niyang tahimik na nakamasid lang. Ayos lang po Ninong. Seryosong sagot nito bago iniwan na sila at nagtungo na sa silid nito. Seryoso talaga yung isang yun no? Tanong ni Randy, natinangoan niya. Siya pinakamasungit. Randy, nandito ka pala. Ang ina ni Maricar na bigla na lamang lumabas sa kusina. Kain na, tawagin ko lang yung ama mo. Randy, kain ka na dito, sige na. Alok pa ng ina niya. Randy, tara na. Maging siya ay inalok niya ito. Sabay-sabay silang kumain ng pananghalian. Matapos ang pananghalian, lumabas muna sila ni Randy upang magpahangin na rin at makapag-usap na walang nakikinig. Randy, salamat sa effort mo. Panimula ni Maricar. Alam mo naman na pagdating sa iyo lahat ay gagawin ko. Pero Randy, sana alam mo rin na hindi pa talaga ako ready sa ngayon. Kaibigan lang muna ang kaya kong ibigay. Sorry talaga, pasensya ka na kung ganito ko. Shh, hindi kita pipilitin Maricar. Masaya ako sa ganito at wag mo kong alalahanin kasi alam ko kung kailan ako titigil. Sagot ni Randy na kinangiti niya. Naiintindihan siya ni Randy at ipinagpapasalamat niya iyon. Lagi akong handang tumulong Maricar. Ayoko na sasaktan kayo. Hangad kong mahanap mo yung taong kayang suklian ng pagmamahal na binibigay mo. Hinawakan niya ang kamay ni Randy. Masaya ako nakilala ka namin. Dagdag na wika pa niya. Samantalang si Kyle at Remy naman ay nasa isang mamahaling restaurant ngayon. Paborito na ni Kyle na kainan ang kabubukas na restaurant dahil sa quality dishes nito. Ipinapahanap mo pala yung babae? Tanong ni Remy. How did you know? Hindi naman kasi niya nabanggit sa kahit na sino ang nais niya. Naikwento ni Gustav, pinilit ko lang. Sa susunod, huwag kang makiisyoso lalo na at wala ka namang maitutulong. Madiing sagot niya kay Remy bago tumayo at iniwan si Remy. Nasa trabaho pa si Maricar. Mamaya pa yung out niya ngunit bigla na lamang nagring ang cellphone niya. Mukhang emergency talaga dahil hindi naman siya tatawagan ng kanyang magulang kung hindi importante. Kaya naman, nagpaalam siya upang sagutin ang tawag. Anak, umuwi ka mataas ang lagnat ni Beck. Naiiyak na bungad ng ina niya kaya naman mabilis siyang kinabahan. Ma, pauwi na po ako sandali lang. Kapag may nangyaring masama sa anak niya, hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Sa ngayon, ito na ang pinanguhugutan niya ng lakas. Agad siyang nagpaalam bago mabilis na umuwi. Hindi na nakasama si Leah at Jelay dahil sa kailangan pa nitong magtrabaho. Naiintindihan naman ni Maricar. Pag uwi niya, nandun na pala si Randy. Mas nauna pa itong tawagan ng kanyang mga magulang. Nakagayak na si Randy na dalhin sa hospital si Beck. Kaya naman, hindi na nagtanong pa si Maricar. Sumakay na siya sa kotse upang maisugod nila si Beck sa hospital. Anak, lumaban ka pakiusap. Huwag mong iiwan si mama. Umiiyak na wika ni Maricar habang haplos ang buhok ni Beck. Pagdating nila sa hospital ay agad na inasikaso si Beck. Si Randy naman ay nakaalalay sa kanya dahil ilang minuto na lang matutumba na siya dahil sa panghihina. Hindi niya kayang makitang may sakit ang anak niya. Pakiramdam niya, kalahati ng katawan niya ay may sakit din. Magiging maayos din siya Maricar. Bulong ni Randy habang siya ay yakap. Randy, hindi ko kaya na ganyan si Beck. Si Beck ang pinaka nakakaintindi sa akin. Ang sakit-sakit na makita siyang nangihina. Hindi kayang magpigil ni Maricar kaya naman iniiyak na lamang niya ito kahit pa nga maraming nakakakita sa kanya. Si Kyle naman, kanina pa tulala at kinakabahan sa hindi malaman na kadahilanan.
Wala siya sa mood magtrabaho, sa kawalan siya nakatingin. Ano bang problema at bakit ka umiiyak? Gulat na tanong ni Remy. Napasulyap siya sa salamin at nakita ang luhang bigla na lamang umagos. Agad itong pinahid ni Kyle. Ang weird ng nararamdaman niya ngayon. Bakit nasasaktan at nag-aalala siya sa mga bagay na hindi naman niya matukoy? Napuwing lang ako, pakitawag si Gustav. Utos niya na agad namang sinunod ni Remy. Sir, any update? May location na ba kay Maricar? Sir, wala pa rin po. Mariing napapikit si Kyle. Gusto niyang magmura pero wala namang maitutulong yun. Kailangan pa siguro niyang ng pasensya sa paghanap. Sige, basta gawin mo ang lahat, mahanap lang siya. Yes sir. Tumayo na siya at lumabas. Kasunod si Gustav. Hindi na siya nagsabi kay Remy dahil wala rin naman siyang schedule ngayon. Gusto lang muna niyang magpahinga. Hindi na kasi siya makatulog kakaisip gabi-gabi kay Maricar. Simula nang magpa siya siyang hanapin ito, nakaramdam na siya ng pangungulila. Ilang oras bago nalaman ni Maricar at Randy ang nangyari kay Beck. Nalaman nilang na dengue ang bata at kinakailangan nitong masalinan ng dugo. Magdodonate na din ako. Basag ni Randy sa katahimikan. Randy, blood type ng ama nilang kailangan. Napayuko si Maricar sa panlulumo. Ayoko sanang ipaalam sa kanya na may naging anak kami, pero hindi ko naman nahayaan na mawala ang anak ko. Baka naman magawan pa natin ng paraan. Nakapagdesisyon na ako, Randy. Matapang na sagot ni Maricar bago tinawagan ng kanyang ina para ipaalam sa mga ito na pupunta siya sa ama ng mga triplets. Isang malaking kahibangan na lumapit siya ngayon pa sa tatay ng triplets. Ngunit hibang na kung hibang pero hindi siya makakapayag na hindi maging maayos si Beck. Kung nakapagdesisyon ka na pala, bakit mo pa sinasabi sa amin? Seryosong tanong ng kanyang ama. Baka sa mukha nito ang lungkot. Alam niyang matagal na nilang napag-usapan na kahit anong mangyari, hindi na malalaman ng mga bata, lalo na ni Kyle ang tungkol sa naging bunga ng isang gabing pinagsaluhan nila. Ngunit sa ganitong sitwasyon, wala na nga talagang ibang choice si Maricar, kundi ang kainin ng mga sinabi niya at tanggalin ang pride niya. Kung ipipilit ko po ba na wag siyang makilala ng triplets, magiging maayos po ba si Beck? Kapag po ba pinagpatuloy ko yung pride ko at pagmamatigas ko, may mangyayari po ba? Lumuluhang tanong niya sa kanyang magulang. Wala po. Patuloy na mararating sa ospital ang anak ko at ayoko mangyari yun dahil sa pagiging selfish ko. Paliwanag niya sa kanyang mga magulang. Nais niyang ipaintindi na hindi madali sa kanya ang gagawin niya. Sa tingin mo ba, maniniwala siya? Paano mo ipapaliwanag sa kanyang lahat? Paano kung malaman ng ama niya tapos insultuhin ka na naman at tapalan ng pera? Ang ina ni Maricar ay lumuluha na rin. Mama, humahagulgol na si Maricar. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Pero bahala na po kung anong sabihin nila. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Tapos, hindi na po ako magpapakitang muli. Sa tingin mo, papayag siya na umalis ka ulit pagkatapos mong sabihin na may triplets kayo? Eh ano bang gagawin ko? Pumayag siya o hindi, ang hiling ko magamot ang anak ko. Bahala sa tatay niyang masama ang ugali. Ibabalik ko yung pera kung gusto niya. Pero hindi na nila ako mapipigil na sabihin kay Kyle na may anak kami't kailangan siya ni Beck. Hindi na nga nagtagal si Maricar at umalis na rin upang magtungo sa opisina ng governor. Gustong gusto siyang samahan ni Randy, ngunit matigas niya itong tinanggihan. Namalayan na lamang ni Maricar na nasa tapat na siya ng building. Pumasok siya at lakas loob na hinanap ang sekretary ni Kyle upang maitanong kung maaari siyang makipag-usap sa governor. Magandang araw po. Mataray na humarap sa kanya si Remy, ngunit kaagad na nagbago ang reaksyon nito at nauwi sa pagkagulat. No, this can't be. Bakit ka nandito? Bakit ka nagpakita? Hinila siya ni Remy patungo sa labas. Umalis ka dito. Layas, hindi ka niya pwedeng makita, okay? May kasunduan na kay ni Tito Gardo na wag ka nang magpapakita. And now, bumabalik ka? For what? Kasi alam mong governor na siya? May sasabihin lang ako. Hindi mo ko kilala, no? Well, my name is Remy. Ako lang naman ang GF ni Kyle at please lang, wag mo kong pilitin na ipakaladkad ka. Galit nitong sigaw sa kanya. Kailangan siya ng anak namin. No, don't say that. Itago mo na lang anak mong buwisit ka. Binigyan ka na namin ng pera. Kulang pa ba? Sige, bibigyan kita pero just leave. Maricar, leave us alone. Gusto ko lang siyang makausap. Yun lang naman. Hindi ko siya agawin, Remy, pangako. Hindi talaga. Naluluha na si Maricar habang nagpupumilit na pumasok. Alis na.
Inambahan siya ng sampal ni Remy. Don't you dare, Remy! Sinangga ni Kyle ang sampal at winasiwas ang kamay ni Remy. Akala ko umalis ka na. Akala ko hindi ka babalik. Gulat na gulat si Remy nang makita si Kyle. Kyle, mag-usap tayo. Lumuluha si Maricar. Gustav, ihatid mo muna si Remy. Utos ni Kyle bago hinila si Maricar pasakay sa sasakyan. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Gagawa lang ng iskandalo. Tumango na lamang si Maricar habang yakap ang kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Kyle na si Maricar mismo ang pupunta sa kanya at hahanap. Sa tagal ng panahon, bakit ngayon lamang ito nagpakita? Inihinto ni Kyle ang kotse sa walang mga tao bago siya bumaba. Agad namang bumaba si Maricar na hindi alam kung paano ba sisimulan ang nais niyang sabihin. Sige na, magsalita ka. May gusto kang sabihin kaya mo ko hinanap. Walang emosyong utos nito. Pasensya na sa pag-alis ko at hindi paglitaw ng matagal. Alam kong isang gabi lang yun, Kyle. Una man kita ay hindi na mahalaga sa akin yun. Wala naman akong balak na guluhin ka. Wala na sana talaga pero hindi ko kayang may masamang mangyari kay Beck. Ito ang panimula ni Maricar sa kanya na kinataas ng kanyang kilay. And who's Beck? Isa sa mga triplets. Sagot nito habang nanggigilid ang luha. Anak mo? At ano namang kinalaman ko sa kanila? You made your choice. Iniwan mo ko after that night. Hindi mo man lang itinanong kung anong mangyayari after ng ginawa natin. Pinili mong umalis na. Kasi nalaman kong magpupolitika ka. Hindi kita pwedeng guluhin. At isa pa, isang gabi lang naman yun. Wala lang naman yun, diba? Ayokong ipilit yung sarili ko at ayokong ipaako sa iyo yung katangahan na ako naman ang may gusto. Kung alam lang ni Maricar na hinahanap-hanap niya ito. Desisyon mo yun. Wala akong magagawa. Pero para magpakita ngayon dito, bakit? Ano bang may tutulong ko sa'yo? Ngayon mo ba ako gustong habulan? Pera ba gusto mo? Sunod-sunod na tanong ni Kyle na pagak na kinatawa ni Maricar. May anak tayo. Si Argus, si Gavin at si Beck. Triplets sila, Kyle. At si Beck, kailangan niyang masalinan ng dugo. Pero ikaw yung match sa kanya. Lumuluhang sagot ni Maricar na ikinagulat ni Kyle. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya sa inamin ni Maricar o kung dapat ba siyang maniwala agad dito. Pero sa tingin niya, nagsasabi ito ng totoo. Napagtanto rin niya kung bakit kinakabahan siya at nangungulila. Dahil nga ba ito sa triplets niya? Paano mong nagawang itago sa akin ito? Galit na tanong ni Kyle. Bigla na lamang may kumawalang luha sa kanya. Gago ako, Maricar. Oo, inaamin ko. Pero kung sinabi mo naman sa akin na nagbunga pala yun ng triplets, maaari bang pabayaan ko yung mga anak ko? Wala kang karapatan na ilayo sila sa akin dahil unang-una, hindi ko sila tinaboy at hindi ka nakarinig sa akin ng ayoko sa kanila. Ginawa mo kung masama sa paningin nila, Maricar. Natatakot ako, Kyle. Governor ka na tapos one night stand lang ang nangyari. Sa tingin mo ba, may lakas pa ako ng loob na ipaako sila sa'yo kung malalagay ka naman sa iskandalo? Wag na, dahil kaya ko naman silang alagaan. Pero sa ngayon sana kahit ngayon lang, gampanan mo yung pagiging ama mo, Kyle. Tulungan mo si Beck, parang awa mo na. Tatanggapin ko lahat ng masasakit na sasabihin mo. Wag mo lang pababayaan ang anak natin. Halos ikamatay ko nang ipanganak ko sila. Magulang ko ang umalalay sa akin at wala akong hininging tulong na pera o piso sa'yo. Ngayon lang, Kyle, parang awa mo na. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Nasaan ang mga anak ko? Gusto ko silang makita. Nangihina si Kyle at lumuluha. Dadalhin kita sa kanila. Papasok na sana si Maricar sa kotse nang magsalita pa si Kyle. Kung alam mo lang kung gaano ko nangulila sa'yo sa hindi ko malamang dahilan. Pinahanap kita, Maricar, bago mo pa man ako puntahan. Hindi ko tatalikuran ng mga anak ko kung sa una pa lang sinabi mo na sa akin. Natutop ni Maricar ang kanyang labi dahil ayaw niyang humagulgol dahil sa sinabi ni Kyle. Samantala si Remy naman agad na nagsumbong kay Gardo dahil sa pagkikita ni Kyle at ni Maricar. Tito, do something. Galit na galit si Remy. Don't worry, ako ang kakausap sa babaeng yun. Di pa siya nadala sa mga sinabi ko Hindi ako papayag na magsama sila ni Kyle. Hindi dapat masira ang pangalan ng anak ko dahil lamang sa hampas lupang babae na yan. Ako dapat ang pakasalan ni Kyle, Tito. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Remy. Gagawin niya lahat, masira lamang si Maricar kay Kyle.
Si Maricar naman at Kyle ay nakarating sa may apartment. Ina ni Maricar ang bumungad sa kanila. Napayuko si Maricar habang malungkot na nagbuntong hininga. Nagkita na pala talaga kayo? Hindi masaya ang ina ni Maricar. Baka sa mukha at boses nito ang galit dahil alam na mga ito ang hirap sa pag-aalaga at pangiinsulto na tinamo ni Maricar sa ama ni Kyle. Ma, si Kyle po. Governor po siya ngayon dito sa lugar natin. Pakilala ni Maricar. Nakapag-usap na po kami. Nasabi ko na po lahat-lahat, Mama. Sana po, hayaan niyo po muna kaming maayos ang kay Beck bago mag-usap-usap ulit tungkol sa mga bata. Pakiusap ni Maricar na kinatango naman ang kanyang ina. Ang papa mo, binabantayan si Beck. Si Randy naman hindi pa rin umuwi. Nakakaawa si Randy. Kung sino pa yung hindi ama, siya pa ang nagpapakama sa tatlo. Sayang lang at hindi mo makita yung efforts ng tao. Matama na po. May kasalanan po ko sa nangyari, hindi lang po si Kyle. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nagpakita. Ngayon ko lang din po kasi nalaman na may anak pala kami. Pero believe me or not, sinubukan kong hanapin si Maricar. Huli na nga lang, may mga tanong kasi ako sa isipan ko na ngayon. Napabaling sa kanya si Kyle. Ngayon nasagot na. Mama? Bigla na lamang sumulpot si Argus. Nandito na pala si Mama. Sigaw naman ni Gavin bago yumakap kay Maricar. Mama, sino po yung kasama mo? Takang tanong pa nito habang nakatingin kay Kyle. Anak, may sasabihin si Mama. Napalood si Maricar upang magpantay sa dalawa. Tinatanong niyo si Papa, di ba? Sabi niyo one day, gusto niyo pa rin siyang makilala. Pero Mama, ayaw siyang makilala ni Kuya Beck kaya hindi na namin siya binabanggit. Hindi naman po sabi mo eh. Takang wika ni Argus. Pero sa totoo lang, gusto talaga namin siyang makilala ni Kuya Gavin. Kasi ma, naiinggit po kami sa ibang mga bata na may papa. Anak, ipapakilala ko na siya. Lumuluha na si Maricar. Naninikip na dibdib niya sa labis na pag-iyak. Siya si Governor Kyle. Siya ang papa niyo. Mariing napapikit si Maricar. Papa? Agad na umiyak si Argus. Kahit po galit si Kuya Beck sa'yo, kami po hindi. Kasi po sabi ni Mama, hindi ka naman daw masamang tao. Kailangan lang daw naming lumayo. Oo nga Papa, gusto ka po talaga naming makita. Maging si Kevin ay umiiyak na rin. Diyos ko, sana mapatawad ninyo si Papa. Kung alam ko lang talaga, hindi ako papayag na umalis yung mama nyo. Tanggap naman ng dalawa ang ama nila. Si Beck lang hindi nasisiguro ni Maricar. Hindi niya siniraan ng ama ng mga ito at sadyang malakas lang makaramdam si Beck at mas mature na itong mag-isip kahit nga wala pa ito sa hustong gulang. Pa, si Beck po, gising na ba? Nakita na ni Maricar ang ama niya na nasa labas ng room. Hindi, gising na anak. Kausap si Ninong Randy niya. Magandang araw po, ako po si Kyle. Pasensya na po kung ngayon lang ako. Wala naman kami magagawa sa desisyon ng anak ko. Pero kung ako lang masusunod, hindi ko na ipapakilala ang triplet sa'yo. Kasi lumaki naman silang maayos kahit wala ka. At isa pa, ayaw namin sa mga taong maliit ang tingin sa amin. Pawag na po, saway ni Maricar. Pakiramdam niya kasi walang alam si Kyle sa ginawa ng ama nitong pagpapaalis sa kanya at pagsuhol ng pera. Sige na, pumasok na kayo. Tumango naman silang dalawa bago pumasok na. Karga ni Kyle si Argus at Gavin na tahimik lamang. Dinat na nilang nag-uusap si Randy at Beck. Gising na si Beck at maayos-ayos naman ang lagay. Kailangan na lamang nitong masalinan ng dugo. Kuya Beck, Kuya, nakilala na namin si Papa. Masayang masaya si Argus na binalita ito sa kapatid. Argus, hayaan mo na sila mama na magpaliwanag. Saway ni Gavin. Ikaw pala, napatayo si Randy bago nakipagkamay kay Kyle. Lalabas na muna ako. Paalam ni Randy bago lumabas na. Kuya Beck, tawag ni Maricar sa kanyang anak. Ngunit nag-iwas ito ng tingin. Alam mo naman mama na ayoko nasasaktan ka at sinabi ko na rin na kahit kailan ayoko siyang makilala. Matigas ang loob ni Beck sa ama nito. Anak, hindi lang naman lahat kay Papa ang sisi. Si Mama may kasalanan din. Pero hindi pa rin magbabago na wala siya sa tabi natin nun. Tapos ikaw lang, si Lola at Lolo ang nahirapan. Nasaan na siya nun? Mayaman siya pero ni piso wala siyang naitulong. Kuya Beck, hindi kita tinuruan na magtanim ng galit. Anak, hindi kita kayang patawarin sa ngayon. Matigas talaga yung loob ng panganay nila, kaya naman maging si Kyle ay nalulungkot. Babawi ako,
Bigyan mo lamang ako ng oras at panahon. Pakiusap ni Kyle dito. Kay mama ka bumawi, wag lang sa amin. Si mama ang mas nahirapan sa lahat. Pangako anak. Natuloy ang pagsasali ng dugo. Masama talaga ang loob ni Beck at hindi pinapansin si Kyle, ngunit sa puso ni Maricar, masaya siya dahil makaka-recover na ang anak niya. Ilang araw pa at nakalabas na nga si Beck. Araw-araw dumadalaw sa kanila si Kyle. Kung ano-ano ang binibili nito na halos ayaw na sana niyang tanggapin, ngunit para naman ito sa mga anak nila. Nag-usap na rin sila ni Kyle at masasabi niyang hindi naman masama si Kyle para bawiin sa kanyang triplets. Ang nais nito, bumawi sa anak niya. Ang sa kanila ay walang napag-usapan at hindi na rin naman niya nabanggit ang ginawa ng ama nito upang hindi na ito maging issue pa sa kanila. Ninong! Papa! Sigaw ni Argus at Gavin. Sabay na naghihintay si Randy at Kyle sa labas na pagbuksan ni Maricar. Napakunot din ang noo niya dahil parehas na may dalang bulaklak ang dalawa. Napakamot sa ulo ang ama ni Maricar. Ano ba naman tong mga maniligaw ni Maricar? Pa, hindi ko po sila maniligaw. Mabilis na sagot ni Maricar bago ngumiti sa dalawa. Pasok kayo. Pasensya na, maliit lang yung apartment namin eh. Sana hindi kayo mailang. Mas gusto ko nga yung simple eh. Ayos lang sa akin, no problem. Don't worry. Si Randy ang sumagot bago inabot ang bulaklak sa kanya. Para sa iyo nga pala. Maraming salamat Randy. Si Papa din may bulaklak. Para po ba kay Mama yan? Tanong ni Gavin. Mama si Mama bibigyan bulaklak ni Papa. Panunokso pa nito sa kanila na ikinahiya ni Maricar. Pasensya ka na sa mga bata. Hindi kasi nila alam yung sitwasyon. Mahinahong wika ni Maricar. It's fine. Para sa'yo talaga to Maricar. Sana magustuhan mo. Sagot naman ni Kyle. May binili rin pala ako para kay Beck. Nasa labas pa. Ipapapasok ko na lamang kay Gustav. Salamat pero sana hindi ka na nagabala. Lalo't mamahalin ang mga binibili mo. Hindi kasi mahilig si Beck sa mga ganoon eh. Hindi ko sila nasanay sa luho. Ganoon ba? Next time, magtatanong muna ako. Nasa kwarto pala si Beck. Kanina ko pa siya tinatawag pero mukhang wala siyang balak na bumaba. Lalo pa nga at nalaman niyang pupunta ka. Napabuntong hininga si Kyle. Pinilit nitong umiti kahit pansin naman ni Maricar na malungkot ito. Nandito naman kami Papa. Soon, mapapatawad ka rin po ni Kuya Beck. Tsaka Papa, alam mo bang gusto niyang maglaro ng baseball? Ayain kaya natin siya. Suggestion ni Gavin. Really? Sige ba, samahan niyo naman akong ayain si Kuya Beck. Napangiti na lamang si Maricar at hinayaan na mag-aama na puntahan si Beck sa silid. Si Randy naman lumapit sa kanya at bumulong. Bumabawi talaga siya no? Sa tingin mo ba, makakaya niyang mapalambot si Beck? Kawawa naman ang lalaking yun. Naiiling na wika ni Randy. Sana maging maayos na sila. Hangad kong maging okay ang lahat. Ayokong hindi siya pinapansin ni Beck. Para rin kasi akong sinasaksak sa puso dahil alam kong hindi pa nakakapagpatawad ang anak ko. Alam ko namang apektado ka dahil gusto mo siya. Halata naman sa inyo kung magkatinginan kayo sa isa't isa. Gusto ko lang talagang maging mabuti sa inyo. Ayokong malalaman na sinasaktan ka ni Kyle. Wala akong pakailam kahit governor siya. Randy, napasulyap siya sa mata nito. Salamat sa effort at pagiging mabuting kaibigan sa amin ng mga magulang ko ha. Hindi ko man kayang ibigay yung pagmamahal na inaasahan mo. Asahan mong magiging mabuting kaibigan din ako at kung kailangan mo ko, nandito lang naman ako palagi. Nagdadrama na naman tayo. Masaya rin ako para sa'yo at sana umamin na yang si Kyle sa totoong nararamdaman niya, hindi yung mixed signals binibigay. Natawa na lamang si Maricar. Inaya niyang mag-almusal muna si Randy habang hinihintay si Kyle at ang mga bata na bumaba. Samantalang si Kyle naman, katakot-takot ang panunuyo kay Beck. Kuya Beck, gusto mo bang mag-play tayo ng baseball? Maingat si Kyle sa mga binibitawan niya. Oo nga Kuya Beck, sigunta ni Argus. Papa wants to play with us. Please Kuya Beck, pakiusap pa nito. I'm not in the mood at isa pa, ayoko makipaglaro sa hindi marunong. Marunong si Papa, sagot ni Gavin. Oo nga, di ba po Papa? Tanong pa ni Argus na kinatango na lamang ni Kyle kahit ang totoo wala siyang alam sa baseball. Fine, umalis sa pagkakahiga si Beck bago na unang lumabas sa kanila. Excited na si Kyle na makalaro ang anak niyang si Beck. Umaasa siyang kahit paunti-unti ay matatanggap siya nito. Nais na rin niyang maipakilala ito sa kanyang mga magulang. Wala lang siyang oras sa ngayon dahil inuuna niya ang panunuyo kay Beck.
Pumunta sa bakanting lote silang magpapamilya upang panoorin ang laro ng mag-ama. May baon lamang silang sandwich at tubig upang may merienda ang mga ito kapag nagutom. Si Gustav na kanang kamay ni Kyle ay nakamasid lamang. Si Randy naman, katabi ni Maricar na nanonood sa mag-ama. Habang ang ina niya't ama, tatanaw-tanaw lamang. Magaling pa naman si Beck sa baseball, paniguradong mapapahiya ama niya. Natatawang bulong ng ama ni Maricar. Agad niya itong sinaway. Pa, manood po muna tayo. Sabi ko nga, natatawang sagot pa nito. Mature talaga anak mong panganay. Naiiling na sabi ni Randy, maging ako, ingat sa mga binibitawan kong salita. Alam mo bang binantaan pa niya ako na kapag daw niligawan kita at sinaktan ay masasaktan daw ako sa kanya. Natatawang kwento ni Randy. Napaka-protective talaga niya. Kaugali ni Kyle kaya siguro hirap din siyang makuha yung loob ng anak niya. Tama ka dyan, sang-ayon niya kay Randy. Nagulat na lamang si Maricar nang biglang tamaan si Kyle ng bola. Mukhang sinasadya ni Beck na patamaan. Bulong ni Randy. Beck, tawag ni Maricar sa kanyang anak. Alam na nito ang pinapahiwatig niya, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Habang si Kyle naman, hinahayaan si Beck na gawin ang gusto nito. Gusto na niyang lumapit sa mag-aama, ngunit pinigilan siya ni Randy. Hayaan mo sila, tignan mo, hindi rin matitiis ni Beck yung ama niya. Bigla na lamang tumigil si Beck at nilapitan ng ama niya na nakaupo na. Inabot nito ang kamay kay Kyle upang tulungang tumayo. Kahit pa nga may tama sa labi si Kyle at nagdudugo iyon, nagawa pa rin itong umiti dahil sa ginawa ni Beck na pagtulong. Mukhang nagiging okay na kayo, masayang sabi ni Maricar bago inabutan ng tubig si Kyle. Oo, sana mas maging close pa kami, sagot naman ni Kyle. Tumango na lamang si Maricar bago kumuha ng tubig para kay Randy. Ano ka? Nakakunot ang kilay ni Kyle. Hahatiran si Randy nang hindi na siya nakatapos sa sinasabi nang agawin ni Kyle ang hawak niyang basong may tubig at ito ay ininom. May kamay naman siya wika nito bago nagtungo kay Gavin at Argus. Naiwan naman siyang nagtataka dahil sa ginawa ni Kyle. Ngunit winaksi niya iyon sa kanyang isipan. Wala lang yun, pangungumbinsi niya pa sa sarili. Matapos ang nakakapagod na maghapon, nagpaalam na si Randy sa kanila. Si Kyle naman, nagpaiwan muna upang magkabanding ang mga bata. Habang ang kanang kamay nitong si Gustav, pinauwi na muna nito. Dito ba matutulog si Kyle? Tanong ng ina niyang bigla na lamang siyang kinalabit habang naglalagay siya ng skincare sa kanyang muka. Ma, hindi ko rin naman po alam mama. Hindi ko naman po siya pwedeng itaboy. Sa tagal ba naman niyang nangulila sa mga bata? Kahit ngayong gabi lang ma, baka pwedeng hayaan muna natin. Gusto niyang mapalapit kay Beck Paliwanag ni Maricar. Huwag mong sabihin sa akin na tatabihan mo yan. Naku, ikaw na bata ka, madala ka na. Alam mong matapobre ang pamilya niyan. Ayoko lang na mangyari na naman sa'yo yung dati. Malaki ka na, wala na akong karapatan na diktahan ka pero sana, gamitin mo rin yung utak mo. Paalala ng kanyang ina. Opo ma, ikaw na lang pong bahalang magpaliwanag kay Papa. Tumango ang kanyang ina, ngunit bago ito pumasok sa silid nila, may sinabi pa ito. Pero alam mo, gusto ko si Kyle, mabait siyang bata, sadyang hindi lang kayo nagkaintindihan nun. Sa tingin ko nga rin po sang-ayon niya sa kanyang ina. Inayos na ni Maricar ang mga bata. Halos makatulog na nga si Kyle sa tabi ng mga ito. Madahan niya itong ginising upang sa silid niya na ito matulog habang siya sa sala na lamang naglatag. Pasensya na, naputol ko yung tulog mo. Sa kwarto na kita, pahinga ka na doon Kyle. Sa sala na lamang ako. Hindi ba pwedeng sa kwarto mo na tayo? Sa tanong ni Kyle, bigla siyang nabuhayan, ngunit nandoon ang kaba sa puso niya at takot. Hindi na sa sala. Hindi na siya pinatapos ni Kyle sa kanyang sinasabi nang hilahin na siya nito papasok sa kwarto. Oh, bakit? Natatakot ka ba sa akin? Kung tutuusin nga, nakita ko naman na lahat-lahat yan. Wala na tayong dapat ikailang pa sa isa't isa. And besides, wala akong balak na pilitin ka. Nakahinga ng maluwag si Maricar, kaya naman nahiga na rin siya sa kama. Ramdam niya ang paglapit ni Kyle sa kanya. Hindi ko inaasahang makakatabi ulit kita Maricar. Ginayuman mo ba ako? Pagbibiro pa sa kanya ni Kyle. Ha? Hindi Wala akong ginagawa sa iyo Kyle. Tsaka hindi ko kasalanan na hinahanap-hanap mo pala ako. Medyo naging confident si Maricar sa sinabi niyang iyon. Totoo naman na hinahanap-hanap kita gabi-gabi. Ewan ko ba kung bakit, pero ngayong katabi na kita, bigla ako naging kontento. Hinihintay niya kung aamin na ba si Kyle sa kanya.
Napangiti pa siya nang magkwento pa si Kyle ng ginawa nito sa loob ng 6 na taon. Ngunit nawala ang ngiti niya nang maalala niyang may GF nga pala si Kyle. Sandali, paano na si Remy? Kyle, ayoko makasakit. Si Remy, nakilala ko siya noong magpunta ako sa opisina mo. Sabi niya GF mo daw siya. Ano na lang iisipin niya kapag nalaman niyang ganito tayo kalapit sa isa't isa? Natatakot na tanong ni Maricar. Lumayo siya kay Kyle. Hey, let me explain. Wala kaming relasyon ni Remy, okay? She's just my secretary at siya lang naman itong habol ng habol sa akin. But the truth is, wala naman ako naging kasintahan simula nung maka one night stand kita, Maricar. Pag-amin ni Kyle. Ako din naman, Kyle. Wala na akong pinapasok sa buhay ko simula nang malaman kong nagbunga yung isang gabing yun. Natakot ako para sa mga anak ko at nais kong maalagaan silang mabuti kaysa unahin ang pakikipagrelasyon. Si Randy, sa tingin ko, gustong-gusto kanya, Maricar. Sa totoo nga niya nagsiselos ako. Napaiwas si Kyle ng tingin sa kanya. Kaibigan ko lang si Randy. Alam naman niyang hanggang dun lang kami. Napangiti si Kyle. Pwede na pala tayo? Bigla na lamang siyang inibabawan ni Kyle. Sunod-sunod na napalunok si Maricar. Eto na nga yung part na mararanasan na naman niyang hindi makalakad ng maayos. Kinaumagahan, hindi mawala sa isipan ni Maricar ang sinabi ni Kyle. Pwede na pala sila. Ang ibig sabihin nito, totoo na yung Maricar. Kamuntik pang napatalon si Maricar dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Naputol tuloy ang iniisip niya. Nagluluto kasi siya ngayon ng almusal para sa kanila. Sunog na! Diyos mio kang bata ka! Sermonan na naman tuloy siya ng kanyang ina. Ano bang iniisip mo? Para nakatabi mo lang katabi yung ama ng triplets? Tulala ka na dyan? Ano bang nangyari? Sinundot pa ng kanyang ina ang kanyang tagiliran. Ma! Napairap siya. Wala pong ganap, okay? Wala po kaming relasyon. Para sa mga bata lang po yung ginagawa namin. Lalo pa nga ngayon na magiging maayos na sila ni Beck. Palusot niya pa sa ina. Sus, tantanan mo ko, Maricar. Papunta pa lang kayo ay pabalik na ako. Hindi ako naniniwalang walang ganap. Hindi naman pwedeng nag-jack and poy lang kayo sa kwarto. Tantanan mo kung Lucrecia ka. Naiiling na sabi ng ina niyang ayaw talagang paniwalaan ang kanyang sinasabi. Kaya pala yung lakad mo iika-ika ka no? Para kang naberhenan na naman yan, samantalang triplets na nga yung inilabas mo. Dami mong alam, mama. Wala na siyang maikatwiran, kaya naman sumuko na lang siya. Kapag ikaw nabuntis na naman, tignan mo lang. Mama, masyado kang advance. Paano yung ama niya? Nasabi mo bang ininsulto ka ng ama niya? Sumeryoso ang kanyang ina. Mali naman natin, nagbago na mama. Sabi naman ni Kyle, ipapakilala niya na ang triplets sa lahat, maging sa mga magulang niya. Tungkol sa ina niya, hindi ko pa inamimit. Siguro ama lang talaga niyang mata pobre. Kapag ininsulto ka at nakita o narinig ng ama mo, pasensyahan na lang, hahabulin talaga sila ng taga ng ama mong gerero. Banta ng kanyang ina na ikinangiwi ni Maricar. Mama, I'm hungry. Sigaw ni Argus. Oo anak, sandali na lang to. Huwag pasaway kay Papa. Bilin pa niya. Ang ina naman niya, iniwan na muna siya at patapos na rin naman ang kanyang niluluto. Hi, ayos ka lang ba dyan? Nagulat na lamang siya nang may yumakap sa likod niya at inamoy ang kanyang leeg. Si Kyle lang pala. Ayos lang naman. Utal na sagot niya. Naiilang ka ba sa ginagawa ko? Sorry, I'm fast. Sa totoo lang, hindi naman sa naiilang siya. Wala pa lang kasing kasiguraduhan ang ginawa nila. Kakausapin ko sila mama and dad tungkol sa mga bata at tungkol sa atin. Don't worry, Maricar. Hindi kita pababayaan. Tungkol sa atin? Ano ba tayo? Lakas loob na tanong ni Maricar. Hindi pa ba halata na gusto kita? Maricar, gusto mo rin ba ako o nag-a-assume lang ako? Kung hindi tayo parehas ng nararamdaman, papayag ba kung may mangyari ulit sa atin? Imbis na sumagot, ay tinanong niya rin si Kyle. Sana magtuloy-tuloy na to. Bulong pa niya bagong umiti. Sige na, bumalik ka na doon, ihahanda ko na ito. Tumango si Kyle bago tumalikod, ngunit nalaki ang mata niya nang bigla itong humarap at hapitin ang bewang niya kasabay ng paghalik sa kanyang labi. Ay Diyos mio, tipaklong kabayo. Sabay silang napalingon si ina ni Maricar na nagulat din nang sila ay makita. Sa hiya, agad na lumihis si Kyle palabas sa kusina habang si Maricar bumalik sa ginagawa niya. Umuwi si Kyle sa kanyang mga magulang. Matagal siyang hindi nakadalaw at wala pa rin namang alam ang mga ito tungkol sa triplets o sa ginagawa niya lately. Si Gustav ay ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat
Kaya naman alam niya at kampante siya na wala itong pinagsabihan na kahit kanino tungkol sa triplets. Kahit anong sabihin ng ama niya, nais niyang ipaglaban ng mag-iina niya, lalo na ngayon na nais niyang maging pamilya sila at pakasalan si Maricar. Madami na ang tiniis na hirap nito nang wala siya at pinagsisisihan ni Kyle yun. Pinagsisisihan niyang hinayaan niyang umalis si Maricar matapos maisuko nito ang pagkaberhen nito sa kanya. Ngayon, handa na siyang itama ang lahat at maging ama sa triplets. Babawi siya sa lahat ng mga taon na nasayang. Gustav, dito ka na lang sa labas dahil usapang pamilya ito. Bili niya bago pumasok na sa loob. Saan? Masayang-masaya ang kanyang ina. Mabuti naman at napasyal ka. Huwag mo na lamang pansinin ang ama mo, anak. Sabik siyang niyakap ng kanyang ina. Actually, may kailangan kayong malaman ni Daddy. Kailangan ko siyang makausap, ma'am. Ano ba yun, Kyle? Nandito na ako. Sige na, sabihin mo nga. Prenteng umupo ang kanyang ama. May anak ako kay Maricar. Nanlaki ang mata ng kanyang ama. Sinabi niya na sa'yo? Buisit talagang babaeng yun. Sinisira lang niya ang pangalan mo. Si Remy na laging nasa tabi mo, hindi mo malang magawang ma-appreciate ang effort. What do you mean, Dad? Na sinabi niya na sa'yo? Alam mong may anak ako sa kanya noon pa man? Gulat na gulat si Kyle. Habang ang ina naman niya, hindi kumikibo. Alam mo din ba to, ma'am? Paano niyo nagawa sa akin to? Alam kong pinoprotektahan mo yung pangalan ko, Dad. Pero hindi ko kailangan ng protection mo. Ayokong sumunod sa yapak mo na hindi ka naging mabuting ama sa amin ng kapatid ko. Huwag mong idadamay ang kapatid mo dito dahil nananahimik siya sa ibang bansa. Mas masunurin siya kesa sa'yo. Yun na nga, pinutulan mo siya ng pakpak para maging malaya. Sinunod ka na lang niya at nabulok doon sa ibang bansa kasi sinabi mo, pues ako, Dad, hindi mo ko mapipilit kahit pa nga masira pangalan ko. Gusto kong maging ama sa anak ko at hindi para maging duwag gaya mo. Isang malakas na suntok ang tinamo ni Kyle sa kanyang ama. No, Gardo, stop it. He's our son. Umiiyak na sigaw ng kanyang ina. Sorry, ma'am, pero kung ganito ang trato ni Dad sa akin at sa magiging pamilya ko, mas mabuti pang magkalimutan na kami. At ma'am, wag mong hinahayaan si Dad na ina-under ka. Hindi mo kailangang maging sunod-sunuran sa kanya. Lumabas na si Kyle. Gustav, tara na. Isinandal ni Kyle ang ulo niya sa upuan ng sasakyan. Hindi niya napigilang ang sariling hindi lumuha. Kung sino pa yung kadugo niya, ito pa ang naglihim sa kanya tungkol sa mga anak niya. Ganoon pala kinamumuhian ng ama niya si Maricar. Kaya pala ganoon na lamang ang pag-aaway nila sa tuwing mababanggit niya si Maricar. Kung ayaw na mga ito sa anak niya, wala siyang pakailam. Hindi niya isisiksik ang kanyang pamilya sa walang awa niyang ama. 3 araw, walang paramdam si Kyle sa kanilang mag-iina. Simula nang umuwi ito upang sabihin sa magulang nito na may anak sila. Simula nun, wala nang paramdam si Kyle. Nag-aalala na nga si Maricar dahil baka may ginawa ang ama nito o si Remy kay Kyle. Ngunit ayaw niyang maging praning. 3 araw pa lang naman, baka naman busy lang ito sa trabaho dahil sa ilang araw nitong pamamalagi sa kanila. Siguro naman ay hindi ito aatras ay pinangako nito sa kanilang mag-iina. Pinangahawakan ni Maricar ang pangako ni Kyle. Pinagtatakpan na niya nga ito sa triplets at sinasabing busy ito sa trabaho ngayon upang hindi magalit ang mga bata. Umaasa si Maricar na may magandang dahilan si Kyle dahil maging siya ay masasaktan ng sobra kapag nagsinungaling ito. Maricar, ano na plano mo? Ilang araw nang walang paramdam yung boylet mo. Si Leah na nag-aalala na rin. Gusto mo, puntahan natin sa opisina? Kung tawagan mo kaya? Suggestion ni Jelay. Ginawa ko na pero ayaw sumagot eh. Hindi kaya busy lang? Alam nyo naman ang governor, diba? Marami silang tungkuling dapat gampanan. Girl, 3 days, okay ka lang? Masyado kang nabubulag ng pag-ibig mo. Masama na yan. Noon, nakokontrol mo pa. Ngayon, vulgar na vulgar ka na. Gusto mo na rin siya, no? Girl, wag ibibigay lahat, okay? Kawawa ka sa huli. Lalo pa nga't nasabi mo na hindi kayo okay ng ama niya. Malay mo, na brainwash na si Kyle. Si Jelay na nag-overthink na rin. Gaga ka. Inirapan ito ni Leah. Malay mo naman kasi busy lang. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano, no? Maririnig pa kayo ng mga bata. Mahiya ka nga, Jelay, kay tito at tita. Baka marinig pa tayo na kung ano-anong kanigahan yung pinagsasasabi natin kay Maricar. Natigilan sila sa pag-uusap nang tawagin si Maricar ng ina nito. Agad naman siyang tumayo upang tignan ang sinabi nitong bisita. Magandang araw, iha. Malambing ang boses ng babae, ngunit hindi niya ito kilala.
Sino po sila? Magalang niyang tanong. Elegante at maamo ang mukha nito. Ikaw si Maricar, di ba? My name is Rian, Kyle's mom. Pakilala nito bago inilahad ang kamay sa kanya. Bigla siyang nahiya dahil inayaan niya lamang nakatayo lamang ito imbis na aluking pumasok. Pasensya na po, hindi ko po alam. Pasok po kayo, Mama Rian. Pasensya na po sa maliit naming tinutuluyan. Oh dear, it's fine, Iha. Huwag kang mahiya sa akin. And please, call me ma'am or tita kung saan ka komportable. Wag lang ma'am, magiging part ka na ng family kaya ayoko na ginagawa mong iba yung sarili mo. Po? Hindi makapaniwala si Maricar sa sinabi nito. Yes, inaayos na ni Kyle ang wedding nyo kaya siya busy at walang paramdam. Plano niyang isurprise kayo pero hindi ko matiis eh. Ayoko mag-overthink ka kaya sinadya na kita at para na rin makahingi ng tawad, Iha. Wala naman po kayong kasalanan sa akin, tita. Mas malaki yung kasalanan ng asawa ko pero may kasalanan din ako. Naging tahimik lang ako at hinayaan siyang gumawa ng kung ano-ano. Ang hindi ko lang talaga alam ay may anak pala kayo ni Kyle. If only I knew, hindi ako papayag na umalis ka. Hindi masamang tao yung anak ko, Iha. Hindi kanya pababayaan kung alam niya lang umpisa pa lamang. Handa niyang i-give off lahat para sa inyo. Sa tingin ko nga, na love at first sight sa yung anak ko dahil sa loob ng 6 na taon, mas lalo ka lang niyang minahal. Kwento pa nito. Maaari ko bang makita ang mga apo ko? Opo, agad na tinawag ni Maricar ang triplets. Masaya naman itong tinanggap ng mga anak niya. Habang ang ina ni Kyle na si Rian ay halos maluhan ng masilayan ang cute na mga apo niya. Ibinilin rin pala sa kanya nito na wag sasabihin kay Kyle na sinabi sa kanya na kaya ito busy dahil sa wedding. Ngayon sa tingin niya, wala nang hadlang sa kanila. Si Remy na lang na wala siyang balita. Sana lang, hindi na ito umiksena. Isinama sila ng ina ni Kyle sa mall upang ipamili. Ayaw sana niya dahil sa nahihiya siya. Ngunit mapilit ito at magtatampo oras na tumanggi siya. 1 oras rin silang nasa mall bago umuwi. Nagpaalam na yung ina ni Kyle dahil katuwang pala ito ni Kyle sa pag-aayos ng kasal nila. Kilig na kilig naman ang dalawang overthinker niyang kaibigan. Masaya mga ito para sa kanya at lagi lamang nakasuporta. Kinahaponan, siya namang dating bigla ni Kyle, hindi siya nagsasalita. Kunwari ay nagtatampo siya dahil sa 3 araw na hindi ito nagpaparamdam. Sorry, ngayon lang ulit ako. Busy sa meetings. Kay, tipid at masungit niyang sagot. Sorry na, babawi na lang ako. Dinner tayo. Sama natin lahat ng pamilya and your friends too. Alam niyang plano na nitong mag-propose kaya naman lihim siyang nangingiti. Babawi ako, promise. Hinagkan pa siya nito sa labi at nilambing-lambing at dahil marupok siya, pumayag na siya. Alam naman niyang real reason ni Kyle kaya wala na siyang balak ito'y pahirapan. Lahat sila ay nakabihis para sa dinner na si Kyle ang may gusto. Pagdating sa venue, naka-organize ang lahat, maging ang ina ni Kyle ay nakita niya doon. Kumindat pa ito sa kanya na kinangiti niya. Nalulungkot lang siya na hanggang sa huli. Hindi talaga matanggap ng ama ni Kyle ang kanilang relasyon. Ngunit nahagip ng mata niya ang ama ni Kyle na nasa gilid. Maging si Kyle at ang ina nitong si Rian, hindi inaasahan na magpapakita ito. Ngumiti ito kay Maricar na para bang pinapahiwatig nito na okay na, suko na siya. Doon na nagsimulang umagos ang kanyang luha. Ang sakit na iniipon niya sa kanyang dibdib ay nailabas na niya. Kahit kasi naging masama ang ama ni Kyle, hindi pa rin niya kaya maging masaya kung alam niyang may isa sa isang pamilya ni Kyle na hindi sila kayang matanggap. Kahit sinong tao, hindi iyon nais. Kaya naman nakahinga na siya ng maluwag sa pagpapakita ng ama ni Kyle. Lalong nagsunod-sunod ang luha ni Maricar nang sumabay pa ang proposal ni Kyle. Kahit inaasahan niya na ito, hindi pa rin niya mapigilang hindi maiyak. Ito yung pakiramdam na dati pa niyang pinapangarap. Akala niya wala nang pag-asa na maayos ang buhay niya. Pero si tadhana na ang gumawa ng paraan. Doon niya nalaman na kung sinabi pala niya kay Kyle na buntis siya, hindi na sana sila nahiwalay ng mga anak niya sa ama nito. Naging maayos ang lahat. Matapos ang proposal ay 1 linggo pa muli ang pinalipas para sa kanilang kasal. Lahat tumayon sa plano at si Remy hindi na umiksena pa. Siguro ay dahil sa pagtanggap na rin sa kanila ng ama ni Kyle. 1 taon na ang lumipas. Masaya silang nagsasama ni Kyle kasama ang kanilang triplets na ngayon pumapasok na sa school. Hindi na binalak pang tumakbo ni Kyle sa politika at ninais na lamang magnegosyo upang hindi ito nawawalan ng oras.
Masaya silang namumuhay kasama ang kanilang pamilya. Wala na ngang mahihiling pa si Maricar at Kyle sa kabila ng sakit at pangungulila na dinanas nila. Muli ay nagtagpo sila at mas pinatibay ang pagmamahal sa isa't isa.